Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hey Fat Choy! Yes! Happy New Year po sa lahat ng ating mga Chinese na kapatiran. Tama. Today is February 9, 2024, second Friday of the month. At syempre pinagdiriwang natin today ang Chinese New Year. Kaya tayo nakapula din sa araw na to. Totoo lang ha. Alam niyo po mga kaagapay, tinatawag din itong Spring Festival as it signals the start of a spring. Parang ano yan start of a new life. And a new beginning. Ganda. At alam mo, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, we praise God dahil sa Panginoon lamang talaga matatagpuan ang bagong buhay na may bagong pag-asa. Tama. And this is really what the Lord wants from all of us, mga kaagapay, that we leave the past failures behind and look forward with hope. Alam niyo po, if we are in Christ, it is as if we have a reset button, honey. Alam mo ba yung pelikulang Rewind, di ba? Of course. Tayo hindi rewind. Much more than that. We have a reset button na kapag pinindot natin, we are ready to start a new level. At ngayon nga po, mga kaagapay, ay buwan ng pag-ibig. 4 more days to go, honey. Yes. Uulanin na naman tayo ng mga roses, chocolates, and teddy bears. Double purpose pala yung suot nating pula, di May ba? nagbibigay pa ba ng teddy bears ngayon, mga kaagapay? Meron, honey. Ano ka ba? Mga stuffed toy, Yes. Nako, excited na ho ba kayo sa celebration na inyong Valentine's Day? Tanungin natin, yung mga misis. Nagparamdam na ba at nagparinig kay Mister kung ano yung gustong regalong matanggap? Gusto mo ba ng stuffed toy, honey? Ayoko na stuffed toy. Iba ang gusto ko. Yung mga mister naman na nakikinig sa atin ngayon, nabuno nyo na ba ang ipon nyo pang date kay misis at pagbigay ng a little something? Honey, suggestion din, honey, no? Wag tayong sumabay sa February 14 as much as possible. Kasi tayo, talagang tuwing February 14, laging, hindi maganda yung karanasan natin. Laging puno ang parking, puno ang mga restaurants. At traffic. Uy, pero alam mo, honey, wag silang ma-pressure o ma-obligate dahil Valentine's Day need not be expensive. Yung po mga simple acts of kindness and gestures of love para lang mapadama ninyo sa asawa ninyo na minamahal nyo siya. Halimbawa, honey, yung iba, pumipitas ng mga wildflowers sa bakuran, ginagawang bouquet. Gusto mo ba ng wildflowers? Uy, kung maganda yung wildflowers, maganda yan, ha? Sinabi mo yan, ha? Yeah, syempre, may kaakibat din na regalo katabi ng wildflowers. Dapat may attachment palagi. Syempre naman, oo. Yung iba naman, honey, nagluluto na lang yung misis. Tapos, bago dumating yung mister, naka-arrange na yung table, magka-candlelight dinner sila. Ginawa ko yan sa'yo dati, remember? At nagpapitas pa ako sa kasambahay ng Gumamel. Natandaan mo yan, diba? Pero yung iba naman, honey, diba? Siguro mas kikiligin din kung gagawan nyo ng love letter ang inyong asawa. Yun. Kasi wala nang gumagawa ng love letter ngayon. Kaya kapag nakatanggap ka, parang may kilig factor kasi iba yung pini-PM, di ba, sa Messenger or wherever. That's right. Iba naman din yung tinetext, pero sulat. Alam nyo kaagapay, after ko po na ma-surgery last December, may surprise sa akin si Bong. At gumawa din siya ng card na mahabang sulat niya. And talagang naiyak ako, honey. Kasi ang tagal mo na akong hindi binibigyan ng greeting cards na talagang ikaw yung sumulat. Although napakahirap i-decipher ng iyong handwriting, diba? Kaya salamat dyan, honey. Smart people write like a chicken.
Kaya naman ang importante this Valentine's Day. No pressure. Basta maipadama nyo lang yung appreciation nyo sa asawa nyo. And that would be enough. Ayan, good morning po sa mga kaagapay na in love at ready na sa Valentine's Day. Yes. Kayo po ay nakikinig dito sa programa ng Family Matters. Kamusta po kayong mga nakikinig sa inyong PM and regular radio? Yung po mga nakatutok sa atin live from Facebook and YouTube streaming. Hello din po sa mga nasa GCTV 185 ngayon. Sa mga suki nating Grab drivers, sa lahat ng mga kasalukuyang nasa biyahe, mag-ingat po kayo at sasamahan namin kayo this morning. And syempre, special shout out at ibatiin na rin natin ng Happy Valentine's Day ang ating mga kaagapay all over the world. Yes. Ang dami niyan, honey, ha? Lagi tayo may suki from Singapore, Hong Kong, Taiwan, Canada, di ba? USA. Ayan, good morning po. Kayo po ay nandito sa programa ng Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay isang AM station at bahagi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alam mo, honey, speaking of love, ang daming nagmamahal at nagtitiwala sa ministry ng FEBC, di ba? Siyempre. Kapag nga meron tayong mga speaking engagement at nalaman nila from FEBC tayo, ganun na lang yung pag-receive at pag-welcome nila sa atin. 7 dekada, 5 taon. That is true. Kaya naman for those of you who are being enriched po through the programs of FEBC, and for those of you po who want to give back unto the Lord, maraming nagtatanong, paano namin mabe-bless back ang FEBC? Pwede nyo pong iparating ang inyong donation by messaging our Facebook page, or you may call or text 0916-296-6620. At pagpalain po ng Panginoon ang inyong mga seed faith. Amen. Ayan, ito po si Bong and Claire para sa Friday edition ng Family Matters kung saan nakatutok ang spotlight sa usapang marriage and parenting. Honey, last week, we have featured a very beautiful love story of a married couple. Kaya naman today, para po sa ating month-long celebration of love, we will dedicate this discussion to all singles out there. Sa lahat ng mga young people, sa lahat na may mga boyfriends and girlfriends, at syempre, sa lahat din ng mga magulang na may mga anak na umiibig na at nai-in-love na. Nako. Para po sa inyo ang discussion na ito. Ganda niyan. Ang tanong, honey, tama ba that we marry the person we fall in love with? Ang gandang tanong. Yan po ang ating sasagutin. Mamaya na po yan. Kaya naman samahan nyo kami sa ating episode for today na pinamagatang If the Shoe Fits. Ganda. Parang Cinderella lang, honey. Parang no? title ng movie. Yes. Ni Rob Lowe. Good morning. Ani, bago ako bumati, meron lang akong naalala na isang Valentine memories natin in the past. Kwento natin sa ating mga kaagapay. Nung pinanganak po yung aming panganay na anak na babae, nag-ano po kami, that was February 14 in the morning. So sabi ko kay Claire, honey, kailangan mga naka ngayong February 14. Due date na po ni Claire nung time na yon. So ang ginawa namin ni Claire, nag-walking kami around the village para talagang humilap na yung kanyang tiyan, di ba? So walking kami ni Claire. Maya-maya, siguro mga after 30 minutes, sinalubong ko si Claire with flowers and chocolates. Iba talagang happy-happy siya. Tapos maya-maya sabi ni Claire sa akin, medyo parang humihilab na yung tiyan niya. So uwi na kami agad ng bahay. So ready na yung kanyang, anong tawag doon? Yung duffel bag niya all the way to the hospital. Pagdating sa hospital, we waited from morning hanggang gabi, talagang ayaw talagang expecting na lalabas na yung aming anak. Kasi i-induce po ako noon, mga kaagapay. So, mali ang check-in ko. Dapat pala umaga pa lang nasa hospital na ako para nasimulaan na yung pag-i-induce. So anyway po, mga kaagapay, magka 12 o'clock na po at magka-February 15 na. Sabi ko kay Bong, honey, sorry. Ayaw talaga, hindi natin makukuha ang Feb 14. Hindi lumabas ng Feb 14. Lumabas po si Paris the following day, Feb 15. Kaya happy birthday, Paris! Yes. Ayan ang iyong history, anak. Tapos sabi nilang natin sa sarili natin, well, our baby choose to come out of this world ng payday. Payday. Sabi ko, anak, marami kang regalo na matatanggap. Still remember that, no? Yes. Naalala ko yan vividly. Sabi nga, honey, ng isang famous celebrity, honey, di ba? Love, 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 di ba? Which is true, honey. Totoo naman talaga. So sige po, magandang umaga po, mga ka-Family Matters. Tuloy po kayo sa ating bahay tuwing araw ng Biyernes,
Friday edition kung saan bida ang usapang marriage and parenting. Kayo po ay nakatutok sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Team Pineda po, Bong and Claire ang makakasama ninyo from 9:30 to 11. And today is February 9, 2024. Honey, grabe no, i-enjoy na natin yung mga remaining amihan weather, di ba? Dahil siguro sa mga susunod na linggo, papasok na ang summer heat, di ba? And sabi nga nila, honey, ito daw, taong ito, El Nino tayo. So isa ito sa pinakamainit na summer na mararanasan natin. Sige po, kami din po ay sabayang mapapakinggan sa FEBC Stream at yan po ang ating official mobile app. So download na po kayo. Libre po ang pagda-download sa Google Play and Apple App Store. Ani, pasalamatan din natin na lahat ng mga viewers, lahat ng sumusubaybay sa atin via Facebook, YouTube, at sa lahat ng nakatutok sa GCTV Channel 185. Yan po ay makikita sa cable channel. At paalala rin po, honey, para sa mga kaagapay natin, once in a while, lagi tayo nakaka-receive ng text message na na-miss daw nila o hindi nila nasimulan, hindi nila natapos. Lagi pong merong replay na pwede nyong balikan. So lahat naman po yan ay naka-up sa ating social media platform. Mga kaagapay, sali po kayo sa ating discussion. Ipaalam po ninyo sa amin kung ano yung saloobin ninyo, kung ano yung nararamdaman ninyo sa ating pinag-uusapan. At ang dami na, honey. Basahin mo yung mga comments Meron sa atin. ng unang bumati sa atin. Sabi niya, good morning po, Kuya Bong and Ate Claire. Sabi niya, Happy Valentine's po sa inyo. Lagi daw siyang nakikinig at nakakatuwa daw yung ating mga nakakakuha ng mga special gifts. Tama ba yun? Paminsan-minsan. Sabi naman nung isa, gusto ko na love letters nakakakilig kapag galing talaga sa asawa. Totoo naman, honey. Sabi naman na ating isang kaagapay, love, love, love po sa ating lahat. Yes. Tama, nakakakilig po talaga kapag minsan nakakakuha ng mga special gifts. Tama. Ayan, binabati po namin ng Happy New Year at Happy Valentine's Day ang aming mga magulang. Mami Felicity, Mami Lita, si Ate Tess Canta from Sacramento. Good morning. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa atin. Binabati ko rin si Kuya June. Nakikinig na siya ngayon. Hello, good morning. Yan. Ayan, honey, Bible reading na tayo. Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia sa inyong tabi, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in 1 John 4:7, TMB version. My beloved friends, let us continue to love each other since love comes from God. So, wikang Tagalog, unang Juan 4:7, magandang balita, Biblia. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Everybody is looking for love. Sabi mo nga, honey, love, love, love. Pero ano nga ho ba ang understanding ninyo sa love? What is the foundation of your understanding of love? Akala kasi, Bong, na mga kabataan that dating and marriage is where they find love. Pero alam niyo po, the truth is, it is where they share love. Dahil we find love in our relationship with God. We experience love in our walk with Jesus. Kaya naman po, before you even look for someone to love, it is ideal po to first find the love of God. Good point. Diba? Dahil this is where the foundation is laid. Ang pundasyon ng pagmamahal, Bong, ay nasa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Bullseye yan, Claire. Yes. You cannot love if you don't truly know what love is. Minsan, honey, kaya madaming hindi nagkakatuluyan kasi mali yung pundasyon ng pagmamahal, di ba? Worldly kind of love. Dapat, Bong, mauna muna na makilala mo at maranasan ng pagmamahal ng Panginoon bago ka makapagmahal ng ibang tao. Or minsan, honey, you are in love with the concept of love, di ba? Dahil because of too much watching mga romantic movies, so akala mo laging ganun. Kaya naman po, you need to be secure first in God's love so you can properly love someone as well. Para po sa mga singles, para sa mga young people na nakikinig, at para sa mga magulang din, tandaan niyo po, the cardinal rule is the love of the Lord your God with all your heart. Ang cardinal rule po ay mahalin natin ang Panginoon with all our heart, soul, strength, and mind. You will not truly love anyone else if you do not love God first and foremost. And no one
will truly love you if they do not love God more than they love you. Hani, lagi natin sinasabi sa mga anak natin, humanap kayo ng mapapangasawa na mas mahal ang Diyos kesa mas mahal kayo, di ba? Ganda niyan. Para po sa mga magulang na nakikinig, ituro po natin ito sa ating mga anak. We need to help our children develop this hunger and intimacy with Jesus. Sabi nga bong sa Bible, di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Teach and train your children, mga kaagapay, where they could find love. At tanging sa Panginoon lamang po, di ba, makukuha ang tunay na pagmamahal. Alam mo bong, ang ganda ng discussion natin ngayon. Kasi maraming young people ang matutulungan. Maraming mga kabataan na may mga girlfriend at boyfriends na, o sabi nga, parang tayo, di ba? Yung mga anak natin, dalaga at binata na, di ba? So para po sa inyo ito, alam niyo po when it comes to entering into a relationship, what are the basic principles parents and young people need to learn? Pag-usapan muna natin yan, honey, before we delve into our discussion. Unang-una po, love is not really falling in love. Ayan, honey, ha. Nasagot na yung tanong natin. Love is not falling in love. Dahil po, love is a decision. We pray for someone we will walk in love with. We pray for someone we will grow in love with. Pero hindi someone na we will fall in love with, di ba? Dapat we grow in love with. Second, mga kaagapay, if you don't find the right person, rather, why not prepare yourself to be the right person? Minsan, sobra po tayong busy sa kakahanap sino bang tamang babae, tamang lalaki, tamang boyfriend, girlfriend for me. Dapat po unahin muna natin to be the right person. You need to be secure in your identity in Christ before you could love someone else. Dapat po ang kilala muna ng batang ito kung sino siya sa Panginoon. Don't get caught up looking for the right person. Be the right person yourself. Because when the time is ripe, sabi nga ng Panginoon, I, the Lord, will make it happen. Amen. Alam mo, honey, meron ako nabasa minsan kay Miles Monroe. Sabi niya, if you know the way you knew you, would you marry you? Naintindihan mo, honey? Tagalugin mo para Would mas you marry maintindihan. someone like you? Kung meron kang kilala na tao, the way na kilala mo yung sa'yo, sarili mo, papakasalan mo ba to o magiging girlfriend mo? So, ibig sabihin, lagi tayo naghahanap ng tamang tao. Pero have you asked yourself, teka, am I the right person na rin ba? So, dapat ang unahin muna daw natin, maging right person tayo before we go looking for the right person. Dahil, ultimately, ang Panginoon naman na magbibigay niyan. Ani, isang magandang tanong din para sa may mga anak na babae, no? Na para sa mga tatay, gusto mo bang ang mapang-asawa ng iyong anak na babae is someone like you? Yes. Medyo mapapaisip ka din, hindi ba? Totoo. Yan, oo. Hani, merong nagsabi dito, yung sinasabi ko daw na famous celebrity na love, katunog at medyo may strong resemblance daw sa'yo. Totoo naman. Yes. Sample nga. Uy, bata pa lang ako na kaya ko na siyang impersonate, mga kaagapay. Marami akong naloko niya. Nabiro. Yes. Ikikwento ko lang. Dati po kasi nag-work ako sa PLDT. At that time, mga kuhuwang ko sa may-ari, no? Yan ang gusto kong isa-segue mo. Hindi talaga. Tapos alam mo ba, mga kaagapay, dahil natuwa sa akin yung mga empleyado, bago lang po ako, marami silang pinatawagan sa akin sa telepono at sinabi nila kunwari, nag-ocular visit ang mga kuwang ko at kasama si Chris. So sinabi ko, hi, hello, nandito po ako sa engineering department. Tapos nagpuntahan po, sumugod yung mga empleyado dun sa engineering department. Only to find out, wala na pala talaga si Chris. So much to that. Yes. Balik na tayo sa ating discussion, honey. Meron tayong kasabihan, mga kaagapay, or expression in English that love is blind, hindi ba? Ito yung you are in the midst o nasa gitna ka ng deep love. Ito yung mundo mo ay parang filled with rainbows and butterflies and everything your partner does is right. Yung sa tingin mo na lahat ng gagawin niya tama, di ba? No? Oo. In simple layman's term, para maintindihan ng karamihan, ito yung sinasabing, mamahalin kita.
maging sino ka man. Di ba? Talagang, ano yun? Hamakin lahat. Masunod ka lang. Masunod ka lang. And this may sound sweet, di ba? Pag sinabihan ka ng ganyan, pakiramdam mo you are very special. But no offense to Geoffrey Chaucer. Chaucer, I hope na pronounce ko yung last name niya ng right. Siya po kasi yung nagsabi, for love is blind all day and may not see. At yan pinapopularize na ni paring William, si William Shakespeare, siya yung nagpapopularize ng salitang love is blind. But alam po ninyo, kami po ni Claire, that love should be done with wide eyes open. Yes. Exact opposite ng sinasabi ni Geoffrey at ni paring William, di ba? Dapat kapag tayo nagmahal, bukas na bukas po ang ating mata. Yes. Bakit po? Later on, we will expound on that. Sige. The third principle po, mga young people, na kailangan ninyong matutunan tungkol sa pag-ibig is that love is not a feeling. That is true. Ulitin ko ang love po is not a feeling, but love is willing. Wow. Kasi honey, pag feeling, nag-ano yan lumilipas yan. Di ba? Lumilipas lang at nagbabari. Pwede ngayon, heightened yung feelings mo. May darating yung panahon na low ka naman. So, napaka-deceiving po ng feeling. Hindi talaga siya emotions, ano? And should not be based ng pag-ibig. But instead, love is willing. Anong ibig sabihin yan? Love should be intentional. Dapat ang pagmamahal o sa pagmamahal intentional po tayo. We make a decision to love. It's a decision na mamahalin ko ang tao na to. We choose and decide to love and deeply care for someone. And last, ito makinig po kayo mga young people. You don't just marry the person that you love, but you love the person that you marry. Wow, ang ganda naman yan. Honey. Sobra, di ba? Yes. Masyadong eye-opener to, di ba? When we marry, kapag po tayo ay nagpakasal, love is so intense. Wow. Totoo naman, honey, kung babalikan natin yung tayong dalawa, yung time na nagpaplano tayong magpakasal, napaka-intense talaga ng nararamdaman natin. But there will come a time when circumstances and challenges will arise. At darating yan. Yes, and making it difficult for us to properly love our spouse. Yes. So paano pag dumating yung ganyang pagkakataon? So this is the time we choose to love. Napiliin natin magmahal despite ng kanyang mga kapintasan, despite po ng kanyang mga immaturities at lahat ng kanyang flaws sa buhay, then you will say that I truly love my spouse. Wow. Sabi na isang kaagapay, tama, kapag nagmahal, hindi kailangan puro puso, kailangan din ito ng pag-ibig at guidance ng Lord. Honey, ang ganda ng sinabi mo, that you don't just marry the person you love, but you love the person you marry. Kasi di ba kaagapay, kapag kinasal na kayo, dyan na lumalabas yung totoong kulay. Nakikita mo na talaga yung flaws niya. Honey, meron din akong nabasa, yung daw mga butterflies in the stomach, yung kulig-kilig factor, naglalas lang daw yan, maximum of 18 months. Grabe, no? Kaya naman after that, kaagapay, ang desisyon na kailangan mahalin nyo, panindigan nyo yung pinakasalan nyo. Kasi, Bong, the world focuses so much on you marrying the right person. And it's true. Talagang dapat naman po, we marry the right person. We marry the one we love. However, the Bible focuses on husbands loving their wives and wives submitting to the husband despite any circumstances. So, ibig sabihin, honey, may responsibility na naka-entail sa pagmamahal. Hindi lang nagtatapos sa butterflies in the stomach, di ba? Kailangan, wives, willing ba kayo na magpasubmit sa inyong asawa? At mga asawang lalaki, willing ba kayo talagang mahalin ang inyong mga asawa? Tandaan po natin, sabi mo nga kanina, love is not a feeling. It is a decision. Don't compromise your beliefs because you feel lonely. Huwag magmadali dahil lahat ng kaibigan mo may boyfriend na, may girlfriend na, lahat sa paligid mo kinakasal na, ayaw mo maging old maid. Huwag po kayong magmadali. Huwag mainip at malungkot. Nagpakasal dahil na pressure. Yes, most people go into marriage with high expectations and low preparation. Yun. Tinuturo natin lagi yan. Ang taas na expectation mo, ay pagkasal na ako, may magtatrabaho na for me, ay pagkasal na ako, may aakap na sa akin sa gabi, 'di ba?
pero hindi ka naman nag-prepare para sa inyong pagsasama. Kaya pagdating ng pagsasama, expectations versus reality ba? Ready niyo po muna inyong sarili. Learn to listen from the Lord. When you're dating, all the emotions, di ba? Kapag nagde-date ka, lahat ng emotions, ayan, alive na alive. Pero kapag nawala na, sabi mo nga, kapag nawala na yung emotions na yan habang nagde-date kayo, your faith is all that will be left for you to stand on. Kaya importante na ang basis at foundation ng pagmamahalan yung mag-girlfriend at boyfriend ay pagmamahal ng Panginoon. Ani, naalala ko lang yung mga linya na mga you complete me. Yes. Or yung mga linya na you are my missing piece. Delikado yung mga ganyang linyahan, di ba? Ayan. Kaya naman po, mahalaga that you are first established and stable before you date and more so before you marry. So ang tanong, honey, kailan nga ba handa nang pumasok ang isang relasyon at paano mo malalaman kung siya na nga talaga? Nako, exciting topic. So samahan niyo po kami mga kaagapay sa ating episode pinamagatang If the Shoe Fits. Pero honey, bago natin simulaan ang napakagandang discussion natin today, mag-break muna tayo para tuloy-tuloy tayo mamaya, di ba? Yes. Magbigay daan po muna tayo sa panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio. Huwag po kayong aalis. Babalik po kami. Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sala. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Bakit may mga tao pa rin nag-aasawa ng pasaway, yung di bagay sa kanya or jerk sa Ingles? At siyempre po, mula sa Ikalawang taga-Korinto, Kabanatang 6, talatang 14, pinapahayag, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Hindi maaaring paghaluin ang kalikuan at ang katwiran, kung paanong hindi mapagsama ang liwanag at ang kadiliman. Ay, tatanong mo ba sa iyong sarili, bakit may nag-aasawa pa rin ng di bagay sa kanya o pasaway, ika nga? Ang sinasabi po natin ay ang sitwasyong di magkabagay. Tinatrato ang isa't isa ng walang galang at binabaliwala. Nangyayari po, nagmamadaling mag-asawa kasi at nagsisising magaan, sabi nga ng kasabihan. Hindi po natin sinasabi ang isang gwapo o maganda na nakapag-aasawa naman ng di mananalo sa anumang patimpalak kagandahan. Hindi po yon. Ang kagandahan kasi ay ayon lang sa pagpapaganda. Ang ugaling maganda at integridad ay mahalagang katangian na lumalagpas sa panlabas na anyo. Naisip po natin ang nag-asawa ng lasenggo at di matigil. Ang nagpakasal sa lalaking nang-aabuso dito ng pisikal at emosyonal. Ma-imagine din natin ang uri ng kalagayang ang kabaitan at pagmamahal ay tinatapatan lang ng pang-aabuso at paglibak. Ang ganitong mga tao ay nag-aasawa. Iniisip na magbabago ang lahat pagka sila'y napakasal. Tama po, di po dapat mangyari ang ganoon. Minsan, may mga nag-aasawang dala ng udyok at kabiglaanan. Hindi makatotohanang pinaghandaan at kinilatis ang isa't isa. Meron namang pagkakataon may nag-aasawa na ipinapalagay magbabago din ang kabyak. Bagaman totoo na pinatutunayan na ng research o pag-aaral na malakas na sanhi ang pag-ibig at magpapabago sa pag-ugali ng tao, tuturin sa kabilang dako na nauwing talunan ang nagpapalagay na magbabago ang partner kapag nakasal na. Tanging paggawa ng Espiritu Santo ng Diyos ang magpapabago sa ating buhay. Sa ibang panahon naman, nag-aasawa ang taong may mababang tingin sa sarili ng ganun-ganun lang kasi iniisip nilang hindi nila deserve ang maayos na pag-aasawa. At siyempre pa, may nag-aasawang hindi maayos, baka kasi hindi na sila mabigyan ng isa pang pagkakataon. Kahiman ang dahilan ng pag-aasawa.
nananatiling totoo na ang pag-aasawa ay hindi nagpapabago ng tao, lalo lang nitong napapalabas kung ano ang nasa loob na. Ganito po pinakikita ni Dr. Ceyla sa pagpapayo sa mga mag-asawang pumupunta sa kanya. Ang sabi po niya, as now, so then, but more so. Anong ibig niyang sabihin? As now, o yung kung ano ngayon, ang ibig sabihin po niya, paano ang lagay bago mag-asawa? So then, o yung gayon din sa susunod, magiging ganun din daw po matapos makasal o maging mag-asawa na. But more so. At lalo pa, lalala pa. Kung ano siya ngayon, magiging lalo siyang ganoon, maging anuman ito. Naalala ni Dr. Ceyla ang dalagang takda ng ikasal. Nangangarap na nagsabi, sana magkasama kaming mananalangin. Pero itong aking mapapangasawa ayaw manalangin ng malakas. Hindi po babaguhin yon ng pag-aasawa. Kapag ang tao ay atubili sa pagsamba bago mag-asawa, lalo pang magiging atubili kapag nag-asawa na. Kapag ito na may nagtatrato ng kawalang respeto o pang-abuso bago mag-asawa, asahan lalala pa ito matapos makasal. Siyempre naman, ang katotohanan ito nangyayari ng kabilangan. Kapag ang isang tao'y mapagmahal at mabait bago siya mag-asawa, siya po'y nagpapakita lang ng ano ang mayroon siya, kabaitan at malasakit. Ang tunay na pag-ibig ay naglalabas ng pinakamabuti sa likas ng mapagmalasakit na at maalalahanin bago pa mag-asawa. Ano pong magagawa natin para makaiwas na mag-asawang pasaway o yung di bagay? Totohanan ang pag-aralan na nakikita na natin ngayon. Hindi po yung aasahan pa lang nating mangyayari. Tingnan ang pamilya ng iniisip mapangasawa at itanong o sagutin ang tanong, gugustuhin ko bang ako'y tratuhin niya gaya ng pagtrato niya sa kanyang ina? Alalahaning ang namamana o yung heredity ay malakas na puwersa na hindi po mawawalang silbi sa romansa at pag-asawa. At sa katapusay, mas mahalaga marahil kaysa iba pang lagay, magukol ng oras, humingi sa Diyos, ipakitang mabuti ang gusto niya at matiyak, negatibo man o positibo, ang labis-labis na mahalagang hakbang na dapat nating gawin. Ito ang tanging tiyak na paraan ng kagalakan. Manalangin po tayo. O aming Diyos, napakalapit sa inyong puso ang pag-aasawa at pagpapamilya. At Panginoon, hindi po namin talaga ginugusto na mauwi sa kapahamakan ng aming pag-aasawa. Kung kaya, salamat po sa paalala niyo sa pamagitan ng panuntunan ito na binigay po ninyo sa sinasabi ng inyong mga salita. At sana'y masunod po namin. Pag-isipan namin, pag-aralan namin mabuti, pagganda namin ng pag-aasawa, ang pagpapamilya. Huwag po yung akalain namin na kapag mag-asawa na kami, ay magbabago yan kasi nagmamahalan kami. Sa halip, Panginoon Diyos, ngayon pa lang, mapili na namin, makita na namin yung bagay, yung pong seryoso ika nga sa unay kaugnayan sa inyo at ganun din sa pakikipag-ugnay sa amin kung sakali na kami nga po ang inyong pinapag-iisa. At salamat po, may basbas mula sa iyo. Dahil diyan, dalangin namin, yung pong inilaan po ninyo para sa amin, ang siyang aming makamit na makapiling sa buhay sa mundong ito. Purihin po kayo. Dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po. Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Ceyla sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulong sa www.guidelines.org.
and welcome to Family Matters. Kasama niyo po ang Team Pineda para sa Friday edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Para po sa mga kaka-tune in pa lamang, pulang-pula naman kami ni Bong. Nakakahiya naman kasi double celebration po. Happy Chinese New Year and syempre malapit ng Valentine's Day. Kaya naman po, mala fairy tale ang ating topic for today. Ani, alam mo ba, itong topic natin, isa to sa laging nilulook forward ng ating mga kaagapay, yung mga ganitong usapan. Yes, ang topic po natin for today is if the shoe fits. Parang Cinderella lang, ano? Kasya ba sa akin yung sapatos? Paano ba natin masasabi na siya na nga ang the one? At paano rin natin malalaman ang tamang panahon para magpakasal? Hindi lamang ito para sa mga singles, pero para sa mga magulang dahil syempre lahat naman tayo magulang, darating ang panahon na ikakasal ang ating mga anak. So ayan. Dun sa title natin, If the Shoe Fits, naalala ko lang po, kwento natin sa mga kaagapay, si Claire po, binilan ko ng isang branded na sapatos and I'm so excited to give it to her dahil talagang ano siya, it's a branded shoe. Little did I know na 6.5 yung size. an inch smaller ba? Yes, 7 po ako. So the first time ginamit ko, namaltus ako talaga. Sabi ni Bong, kasi pag nasa bahay ka lang, gamitin mo na gamitin para lumuwag. So every day po, every other day, sinusuot ko siya. Lumalakad ako naka-branded na sapatos sa bahay para lang lumambot. Ayaw talaga. Sabi ko, honey, ayoko, give up na ako, namamaltus ako dito. Okay, if the shoe fits, how do you know if he or she is the one? Ready na ba kayo? Number 1. Slow down, honey, Your faith matches. Ganda niyan. Just like any other pair of shoes. Diba? Kailangan magmamatch yung kanan at kaliwang paa. Your faith has to match. Unang-una, Bong, your gender has to match. And so as your beliefs, your principles and visions in life. Just like how the right shoe goes with the left shoe, a man goes with the woman and the woman with a man. Yung iba sinasabi, ano naman, understood naman yan, Ate Claire, syempre pa. Pero mga kaagapay we live in a society now where people are open to same-sex marriage. That is why we need to lay the biblical foundation on this. Sabi po sa Bible, a man will leave his father and mother and be united with his wife. Ibig sabihin po, God set up an order and designed our bodies accordingly so we can procreate and be able to form families. Yan po ang original design ng Panginoon. So malinaw po that ang first matching po natin is dapat opposite sex kayo, okay? Second matching. Dapat po, honey, don't miss this. Kailangan you should match your faith. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with the darkness? Mga kaagapay, di ba hindi mo pwedeng isuot yung kanang sapatos high heel, yung kaliwa naman flat shoes? Kasi the yokes do not match. Right. Spare yourself from pain and brokenness. The person you are eyeing shouldn't just believe in God. Hindi enough na, naniniwala naman ako sa Diyos. The person you are eyeing should also believe in Jesus and the Holy Spirit. You have to share the same doctrinal preferences. Because if you don't, nako mga young people, lagi niyong pag-aawayan ang mga pagkakaiba ng doktrina na ito. So it will be healthy for your relationship and eventual children kung pareho kayo ng doktrina. So stay within your doctrinal preferences. A husband and a wife need to walk in agreement. Kailangan bang mag-a-agree din sila over spiritual things? Kasi kung hindi, come to think of it, every Sunday, magkaibang doktrina nila. Laging mag-aaway. Saan tayo mag-church? Dito sa amin, dito sa amin. Meron ganyan, honey, yes, no? It malilito happens yung mga talaga. bata. Diba? Ayaw mong ipasa yan sa mga bata. Dapat you are on the same page spiritually. At ikatlo na matching. Dapat po, your values have to match. Dapat you need to both value the same things. Kasi yung iba, mas binavalue ang pera over family. Yung iba naman, mas binavalue ang ministry over family. So you need to share value so you won't clash.
and crash your relationship. Tama. Your values and vision need to align, lalo na nga kapag nagkaanak kayo. Kung magkaiba yung denomination nyo at ng pamilya nyo, parang matatakot ka na, ay, Bong, ayoko ipadala yung mga bata sa parents mo kasi baka mamaya kung ano yung ituro nila, malilito yung mga bata, di ba? And you don't want that to happen. Ayaw mo na ma-confuse yung mga anak mo. So mga kaagapay, marry someone na yung faith nyo, yung mga doctrines nyo, yung beliefs nyo, yung values nyo, nagmamatch dapat. That's number one condition. Claire, isang magandang paalala rin to para sa ating mga kaagapay, no? This may sound very basic, pero napaka-importante po na humanap po kayo ng parehas ng pananampalataya natin. And it's very clear naman po talaga in the Bible, sabi naman po talaga, na not to be equally yoked with unbeliever. Napakalinaw yan. Kasi kapag hindi mo sinunod yan, honey, talagang meron niyang kaakibat na consequences. Di ba? Malaki ang magiging problema and it will cascade down all the way to your children. Di ba? Merong nag-comment dito, honey, sabi niya, tama po, don't compromise your faith. Sabi niya, sobrang non-negotiable ito. I agree with you, no? Dahil kapag gumawa ng pamilya, kailangan i-lead ito sa magandang way upang maagang matuto ang mga future children. Totoo, honey. So let's take this opportunity to remind our kaagapays na mag-asawa with the same faith you have. Huwag niyo pong gawing reason yung mga sinasama ko naman sa church, mag-grow naman to, uma-attend naman. No, it is important for you to find nakaparehas po ng inyong pananampalataya. So that's number one, your faith should match. Yes, oo. Hani, sabihan ko rin lang, no, ang ganda nung analogy na pinapakita natin dito. Kino-compare natin yung relasyon sa isang sapatos. Although napakababa naman na yan, analogy, pero para lang may point of analogy tayo. Pero swak na swak siya, honey, di ba? Sa isang sapatos, kapag bumili ka at hindi fit, hindi kasya, hindi tugma sa size mo, you will get irritated. Maiinis ka and chances are you will give up. Diba? Huhubarin mo siya at hindi mo na siya gagamitin. Okay, so number one, your faith matches. Ikalawa, the person should fit your life. Sabi, ang mga keyword natin, matches, fit. Diba? Ulitin ko, number two, the person fits your life. Just like choosing a shoe. Katulad ng pagpili mo sa isang sapatos, it has to fit you. Kailangan tamang sukat, di ba? Kailangan merong allowance. It has to fit you, otherwise, masusugatan ka niyan. Mamamaltos ang mga paa mo, mamamaga, masusugatan ka. And they could be the right shoes, but they are not just right for you. Di ba? They have to fit in your character, sabi mo nga kanina, your personality, and your feelings. Di ba? Consider, nako, ito, mahalaga rin to, honey, your intellectual connection as well. You should be running on the same wavelength with your spouse. Kapag ang spouse mo, or kapag nakatagpo ka, na hindi mo the same wavelength, let's say, sabihin na natin medyo slow. Let's say sa sasakyan, ikaw, you are running very fast. And then your spouse is very, 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 very slow. So hindi kayo magmamatch. Importante that intellectually, nagja-jive po kayo mag-asawa. You need to be two people who can keep up with each other emotionally and intellectually and be able to carry a conversation. Napakahalaga po ng conversation. Alam mo, meron po akong kakilala, sad to say, they are exact opposite. Sabi nga nila, north and south sila. So talaga naman, every day of their lives, talagang it was a complete disaster yung kanilang pagsasama. Dahil wala daw silang something in common. Natatandaan ko, nung nagliligawan po kami ni Bong, kasi best friends kami nung college. So, mahilig kami magpatawa. Magkatinginan lang kami. Alam na namin kung ano yung, kung ba't kami natatawa. So, honey, I remember sabi mo sa akin, nauwi tayo sa politics na usapan. And sabi mo, Claire, I like this. Kasi even when we talk about politics, we still enjoy each other. So, and we can talk anything and everything under ganun, the sun. Same wavelength kayo. Sabi mo nga, honey, hindi lahat ng sapatos bagay sa'yo. Not everyone that matches you fits you. So you need to be compatible as well. Dapat ba yung sinasabi mo, may compatibility. You need to have compatible lifestyle. Dapat din, Bong, i-consider, maging totoo tayo, honey.
i-consider nyo rin po yung social groups where you belong. Halimbawa ako, honey, nakatira ako sa isang baryo. Tapos ang inaay ko nakatira sa mga Forbes Park, Ayala, Alabang. Just imagine, honey, kung magkatuluyan kami noon at kung ang magulang noon medyo high society o medyo matapobre. High profile. All my life, honey, 'di ba? Aapihin ako, 'di ba? At hindi mag-aaway kami mag-asawa. Or halimbawa, honey, ang inaay mo isang artista. Tapos ikaw naman napakamahiyain mo. Paano ka isasama ng artistang asawa mo sa mga awards night kung ikaw napakakimi mo? So lagi kang magsiselos at mai-insecure. So dapat po, you should marry the person of the same league din, di ba? Sabi nga po sa research, partners who match each other when it comes to physical and mental attractiveness are more likely to be compatible. So choose based on character, not just by appearance. Okay, so yan po yung pangalawa natin. Number 1, your faith matches. Number 2, Bong? Number 2, the person should fit your life. Okay, and number 3, you are attracted to this person. Bong, hindi ka naman bibili ng sapatos na hindi mo like. Yes. Hindi ka bibili ng sapatos na hindi ka attracted dito sa sapatos na to. And this is the clicking part. You need to click with the person. Dapat may attraction. Parang may mga stars nagdiningning sa paligid mo pag nakita mo tong tao na to. The attraction is not just physical, but you are attracted to this person's soul. You want to be with this person. May connection, honey. You are drawn to this person. Sa mundo, ang tawag dito sa worldly term, may magic, may mystery, o may chemistry kayong dalawa. Alam nyo, kaagapay, alam mo, honey, I believe that God is never boring. He doesn't want you to get stuck with someone you are not attracted to. Agree. Honey, ang hirap naman nun, di ba? Ito yung tipo na hindi ka ba makatulog, honey? Hindi ka makakain sa isip. I remember, lagi ako may natatandaan na alala, the very first time po nag-date kami ni Claire sa isang kilalang hotel. Talaga naman, sinayang po namin ni Claire yung buffet. Hindi kami makakain halos. Talagang nagsalad lang ako para walang magiging sa ipin ko. Lahat si Bong, ganun din. Tapos, ang ending po namin, hinayang na hinayang ako sa sayang na may buffet kasi nagpa-erte-erte pa ako, di ba? Nung mag-asawa na kami at nagbo-buffet na kami. Lumabas na ang totoo. Lumabas na pareho pala kaming mahilig kumain, di ba? So, yun nga po, kaagapay. God is never boring. He doesn't want you to get stuck with someone you are not attracted to. Di ba? Someone na napilitan ka lang at hindi mo type. Dahil alam niyo po, God also honors your preferences and your desires. Lagi natin sinasabi kay Paris, huwag ka mahiya kay Lord ngayon pa lang. Sabihin mo yung mga specifics. Sino ba? Ano ba yung gusto mong mapangasawa? Hilingin mo sa Panginoon yan because He will honor your preference and your desire. Mahalaga din po, mga kaagapay, that you enjoy spending time with this person and hindi siya boring. Diba? Kasi ang hirap naman ng girlfriend mo, boring. Pag nag-asawa kayo, mas magiging boring, diba? So sometimes it's easy to be focused on their qualities and characteristics. Pero mahalaga rin po na i-consider nyo yung time that you enjoy being with them. Importante rin po yun sa relasyon. Nagkiklik ba kayo? May humor ba kayo? Baka naman masyadong seryoso, di ba? At dapat, Bong, you can picture yourself spending the rest of your life with this person through the good and the bad. Growing old together. Yeah, so that's number 3, honey. Honey, may nag-comment dito. Sabi niya, iba daw talaga ang taong may sense of humor at merong sense kausap. Yes. Kailangan daw magiging balance. Totoo naman talaga, di ba? And I agree with you nung sinabi mo na God is not a boring God, di ba? God Himself is full of humor, Yes. 'di ba? 'Di ba? Meron pang isang katanungan dito, honey. Sabi niya, Kuya Bong, Ate Claire, question po. Isa po akong 43 years old na single mom. Wow, bata pa to. Need ko po bang magpakasal uli? Hoping for your help. 43 Why years not? old na single Diba? mom. Why not? You're still young. If the Lord gives you peace, if you have peace in your heart, and the Lord gives you someone na talagang mamahalin ka, at ang iyong mga anak, di ba? You know, why not? Di ba? Why Yes. not enter into another marriage?
the Lord has so much in store for you Mhm. and you ain't seen nothing yet. Kung talagang dinedesire pa ng puso mo na magkaroon ng kapartner o ng asawa Yes. sa buhay, And legally, she is free. yes, oo, i-honor ng Lord yung heart's desire mo. Yeah, marami tayong mga kapatid. kaibigan, honey, na single mom, 'di ba, nagkaroon ng love child, Mm. and the Lord blessed them with the right person, 'di ba? Na talagang tinuring na totoong anak yung anak nung Meron tao. nga tayong isang ninang Hani, di ba? Nagpakasal pa siya at the age of 60 and now she is happily married, di ba? Yes. Nakakatuwa. Sige, ika-4. Okay, you have peace over this person. Naku, napakaganda nitong punto na to, Yes. Hani, no? Mhm. Kailangan daw po, meron kang kapayapaan sa taong Sa ito. tao na ito. Hani, magandang ano to, no? Magandang pamantayan kaagapay na lagi kang merong peace sa mga Mhm. desisyon na gagawin mo sa Yes. buhay. Mhm. Be it sa pag-ibig, be it sa pagmamahal, be it sa pag-aasawa, or even in general. Mhm. Importante that when you come up with a decision, dapat meron ka laging peace. Ako yan lagi yung pamantayan ko, Totoo. Hani, no? Mhm. Hindi ako nagde-decide kung wala akong peace, Don't go peace of against mind. your peace. That's right. Mhm. Sabi dito, bago mo daw bilhin ang sapatos, you make sure na meron kang peace. May kapayapaan, ano? Tama ba yung binibili mo? Tama ba yun, Yes. Hani, na bibili ka ng sapatos, kailangan meron kang peace? Yes, ako ganyan Oo. ako, honey, kasi Mm. minsan bibili lang ako ng sapatos kasi sinasabi mo, Han, bilhin mo yan, bagay yan sa'yo. Pero sa totoo lang, wala akong peace. Maganda yung bibili ka na happy ka, 'di ba? Dahil binili mo to. Kasi kami mga lalaki, mabilis lang, di ba? Pagkasya, comfortable, Oy, honey, hindi yan that's totoo, it. ha? Pag nasa bilan tayo, so, ang tagal mo ding bumili. Uy, hindi, honey, mabilis Nagtatanong ka ako. sa akin kay Paris, Oo. bagay Okay. ba to, 'di ba? So you should have peace. Sige, you must have peace concerning the person you are marrying. Ito talagang, I totally agree with this. Kung wala kang kapayapaan sa pagpapakasal sa taong pinaplano mong makasama sa habang buhay, medyo mag-isip-isip ka. Medyo red flag yan. Yes. Bakit wala akong kapayapaan? So you need to ask yourself, importante na meron kang kapayapaan sa taong pakakasalan mo, di ba? Do not rush into anything that you don't have peace over. Huwag kang Yes. magmadali, kapatid, di ba? Yes. Dahil lahat ng mga kabatch mo kasal asawa na, na. lahat ng inner circle mo may mga pamilya na. Huwag yan maging pressure para sa iyo. Magandang pamantayan mo na meron kang kapayapaan sa buhay, di ba? Even if the person seems perfect, Kuya Bong, Ate Claire, is so perfect. She's so good looking, di ba? But if the person is not from the Lord, tandaan po natin, He will not withhold the peace. Hindi yan ipagdadamot ng Panginoon sa iyo. Yes. Ibibigay niya yung kapayapaan. Yung magde-decide ka talaga na, pakakasalan ko to kasi meron akong kapayapaan, di ba? Having a strong sense of peace, yan po ay indicator that you are in line with God's will for your life. Ang ganda, Hani, di ba? Kasi po kaagapay, we don't follow our heart. We follow the Lord with our heart. God may not speak to you audibly or through dreams and visions, but He speaks to you by giving you this peace, this sense of knowing inside that the person is the one. Sabi nung kaagapay natin dito, tama, kapag bibili ka daw ng sapatos, kailangan happy and ayos yung feeling mo. Yes. Para daw sa relasyon, di ba? Kailangan walang but, walang if, kailangan sakto lang. Kasi if Agree. all other So, signs point to yes, na ito na talaga yung tao, but God tells you He is not the one, then ang susundin mo, yung peace from the Lord, He is not the one. And if God tells you that He is the one, pero nakikita mo, Lord, siya ba? Pero I see other signs, Lord, na hindi pa siya ready for the relationship, then it is not the right timing yet. Right. Who you marry is the second biggest decision after the decision to follow Jesus. God created marriage and He cares about who you marry. Ayaw po niya na mapangasawa niyo yung wrong person. If you are praying to God and asking Him to confirm if He is the one, you can trust God to speak to you and confirm it. The Lord says po sa kanyang salita, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Yan po ay nasa Psalm 32 verse 8. Claire, NLT. importante din sa pagpapakasal, yung timing. Napaka-importante po ng timing sa pagpapakasal. In Yes. fact, sinasabi natin, the right person At the wrong time is still the wrong person. person. Yes. Okay, number 5 na po tayo. The person
is pursuing you for marriage. So, ayan ang isang batayan. Dapat yung girlfriend mo o boyfriend mo ngayon o kung sino man ang ka-engage mo, dapat that person is pursuing you for marriage. Just like in buying a shoe, you have to pay for it. Hindi ka kukunin na lang yung sapatos at lalabas ka na sa tindahan. You don't just walk out of the store, di ba? Taking it without paying for it. Which means, bilang mga Kristiyano, mga kaagapay, we take our relationship to the altar and not at the backseat of the car. Hindi yung parang dadalin ka kung saan-saan ng mga biglang liko, pero ayaw kang pakasalan, di ba? We should practice holiness and righteousness before marriage and in marriage. The person na papakasalan mo should be willing to take your relationship to the next level, which is marriage. Dapat yung lalaki o babae na yan should focus on talk and not touch. Should focus on conversation and not contact. Be holy for I am Yes. holy, di ba? Dapat Sabi nga ng Panginoon. Yung mga ka-date nyo po, mga kaagapay, you treat your date as a subject to listen to and understand and appreciate and not an object to experiment with. Conquer or satisfy your desires. Kaya naman no to premarital sex, di ba? Hindi ka lang trophy person. Pero that person envisions to spend the rest of his life with you. Dapat yung tao na yan, he respects you and he treats your body as the temple of the Holy Spirit. He does not defile your purity and is willing to wait until the night of your wedding. Kung hindi makapag-antay at pinipilit ka at patunayan mo raw ang pagmamahal mo sa kanya, then that is not the right person for you. Ang tamang tao ay irerespetuhin ang katawan mo bilang templo ng Holy Spirit. Ang tamang tao willing maghintay until the night of your wedding day. Claire, dito pumapasok yung boundaries, no? Yes. Diyan sa sinasabi mo na yan. Maganda sa mga kaagapay natin, to those who are seriously dating, Yes. kailangan mag-set po kayo ng boundaries. Diba? Kailangan mag-usap kayo, honey, o kung ano man ng terms of endearment na tawag ninyo, diba? Sa isa't isa. Kailangan hindi tayo Holding hands lang tayo. pupunta sa isang lugar Yes, overnight. yes. Yan, magandang mga boundaries yan. Kailangan, pag nagkita tayo, siguro, beso-beso lang. That's it. And your hand should not go down sa saang parte ng katawan ko, di ba? Maganda mag-set po kayo ng boundaries na Yes. ganyan. Maganda Kasi na po, pinag-uusapan po ninyo. Yes, when we put ourselves in a godly atmosphere with the godly people, we are influenced towards godliness. Pero when we put ourselves in an ungodly atmosphere with ungodly people, we are influenced towards ungodliness. Napakahalaga po ng mga tao sa paligid natin. Who do you surround yourselves with? Sabi nga, bad influence ba yan o good influence sa buhay mo? At para sa mga magulang, mahalaga rin po na kilala ninyo kung sino yung mga kaibigan o yung mga peers na nakapaligid sa anak ninyo. Diba? Dahil sabi nga, honey, diba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ano, magandang paalala din, no? Para dun sa mga seriously dating couple, maganda na isama ninyo yung inyong future husband o yung inyong karelasyon sa bahay, ipakilala sa magulang. This may sound old-fashioned, pero like ako, personally, we're still very young. Pero if someday magkaroon ng mga karelasyon yung ating mga anak, I want them to introduce it to me. Di ba? Para hindi naman masuri, para lang makilala mo ng husto at ng lubusan kung sino yung magiging partner ng iyong mga anak. Huwag lang yung mga sa kanto-kanto hinahatid o hinahatid-hatid sa mall o dinadrop lang sa bahay tapos di papasok ng bahay. Maganda na ipakilala sa magulang, di ba? May nag-comment, honey, good morning Ate Claire and Kuya Bong, na in love po ako sa isang Christian guy last year. Almost 2 years na po kaming nag-uusap. Ang tingin ko po ay may something na sa amin. Then po I ask kung ano kami. Ang sabi lang po sa akin, special ako. Hanggang sa nag-continue siya, nawala na din po bigla. Ano po kaya ang gagawin ko? Until now, ayun pa rin po ang sinasabi niya sa akin. Yan ba yung tinatawag na friend zone? Yun nga yung sinabi natin, diba? Na dapat yung tao na inaay mo na mga pangasawa should be willing to take you to the next level. Dapat pinopursue ka. Hindi yung parang, special ka sa akin, huwag ka mag-alala. Pero dapat willing siya na dalahin ka sa altar. Diba? Dahil ang sapatos hindi naman libre.
libre. May price yan nakaakibat. So, dapat willing ka na i-take sa altar ng tao na ito. Pero kung puro special ka, mabuti pa nga na hindi yan talaga. Iwan mo na. Spare yourself from the heartache. Or minsan, honey, baka na-misconstrue mo lang yung pagiging nice nung let's say, nung guy. Diba? Baka mamaya, nabigyan mo lang ng sarili mong interpretasyon. Kasi meron naman din talagang mga lalaki, honey, na alam mo yun, very respectful, yung talagang very, very touchy, pero wala naman pala sa kanila. So, importante talaga, at the onset na meron kang nararamdaman, maganda na mapag-usapan ninyo. Am I just be your special friend? Ang tingin mo ba sa akin, parang ate, para ba kitang kuya? Para at least malino. Especially, pag meron ka nang nararamdaman na kakaiba. Meron pang isang tanong, honey, no? Medyo ibaba natin ng konti. Before that, meron pang isang tanong. Ito muna isa kasi related siya. Hello sige. po, Ate Claire and Kuya Bong. I have a question po. Na-inlove po ako sa isang non-believer. Medyo nagiging malalim na po yung conversation. Babae po ako. Gusto ko po sana isama siya sa church. Pwede po kaya ito? Isa-isa muna, honey. Non-believer, for us, it's non-negotiable. Yes. Yung iba kasi, honey, sinasabi na, ililid ko naman siya kay Lord. Di ba gusto naman ni Lord yun? Take that makapag-lead as a ako. cue already if it's non-believer. Alam na natin ang kasagutan dyan. Yes. Oo. At saka yun nga, sinabi, may episode tayo dito, honey, di ba? Na si Adam, inantay niya na ibigay sa kanya si Eve. Kasi at that time, nakapaligid lang kay Adam mga animals. So, ang pinaka-closest to animal is a monkey or an ape. Hindi naman po niya sinabi kay Lord na, Lord, inip na ako. Itong si ape o itong si monkey, pwede ba iayusin mo, di ba? I-botox mo, tanggalin mo, i-laser mo yung hair para maging kami na. But Di ba? still, Hindi niya pinaayos kay Lord. So, a kung monkey. una pa lang, sa unang pagkakataon, kaagapay, ilalapit mo na agad kay Lord na, Lord, can you fix this special someone? Kasi non-believer po then it's a no-no. Because God doesn't want you to marry a monkey. Ibibigay niya sa'yo si Eve sa tamang panahon. Ang next na tanong niya, honey, pwede ba daw niyang isama sa church? By all means, Yes. invite him. Minister to him. Dalhin mo siya sa simbahan, isama mo sa small group. Walang problema dyan. You can do it as you please. But don't fall in love, ano? Hindi yung pwede na, kapag naman to na-save na, pwede na kami, di ba? Minsan kasi, honey, yun yung nagiging, nagiging reasoning natin na, umaattend naman sa church, sumasama naman, nakikita ko naman na nagpe-pray, mag-grow din yan, di ba? Lalago din yan spiritually. Nakita ko naman, nag-worship siya, tinataas siya pa nga yung kamay niya. Yes. So you don't bring someone and ask God for the first time na, Lord, can you fix this? Kumbaga, honey, simula pa lang, eto na, nilalapit mo na kay Lord na i-fix na yung tao na yon, di ba? Okay. Nabasa na ba natin to, honey? Yes. Yung 2 years na Yes. daw sila, okay. Okay, number 6, honey, review muna tayo. Sige. How would you know if the shoe fits? Una, Kung siya na nga ang tama para sa'yo. your faith matches. Ikalawa, the person fits your life. Number 3, Claire. Okay, number 3, you are attracted to this person. Number 4, you have peace over this person. And number 5, the person is pursuing you for marriage. Willing siya to take you to the next level at hindi puro dating lang. And last, honey, number 6. Ito gusto ko to, honey, no? Ika-6, you can see yourself. Nakikita mo yung sarili mo that you are serving the Lord together. Yes. Napakaganda nito, di ba? Ika-6, you can see yourself serving the Lord together. Just like God has given you unique gifts, iba't ibang talento, and a purpose in this world. Lagi natin sinasabi, Yes. honey, no? Importante na alam natin That is yung true. purpose natin sa buhay. Yes. And absolutely po, mga kaagapay, God has a unique plan. Merong plano ang Diyos and purpose for your marriage that you need to discover. Alamin natin, Lord, ano bang purpose mo sa aming pagsasama? We want to see it. Ipakita mo sa amin. Yes. Ito yung tinatawag namin ni Claire na one flesh calling. Yes. Okay. Yung purpose where God has a mission for your marriage. Maganda na alamin natin, Lord, ano bang purpose mo? Ano bang mission naming mag-asawa sa buhay? Hindi lang kayo nandiyan para palakihin yung mga anak ninyo, magtrabaho, magsumikap, to have a good life. Tandaan po natin, meron pong mas deeper purpose ang Panginoon right. sa buhay natin. You and your future spouse, gifts and purpose should complement each other. You can see yourselves in one team
with that person at alam natin that you will serve the Lord together and be able to walk on your calling. Magandahanin na nabivision natin mga kaagapay that you and your spouse will be serving the Lord together. Sa ministry, ano? Katulad Sa ng isang ginagawa ministry. natin, honey, di ba? Yes. We are reaching out to couples. We are reaching out to marriages and families. Napakaganda. And that is one thing we are thankful and grateful for the Lord dahil early on in our lives, talagang pinakita na sa amin ng Panginoon kung ano yung purpose namin sa buhay. Can you imagine living a life without a purpose? Sayang, di ba? Nothing brings unity like a common purpose. The desire of every believing husband and wife ought to be to glorify the Lord Jesus Christ together. Kasi po, God wants couples to stay together. But it is not enough to simply stay married. It is also the will of God that couples serve the Lord together. At isang plus factor po yan, kaagapay, sa pagpipili ng mapapangasawa. Baka naman kontrabida yan at ayaw ka na ma-involve sa ministry. Then he is not the one. Dapat ramdam mo, sabi mo nga, ramdam mo yung blending of calls nyo. Ramdam mo yung blending of talents and gifts nyo. Alam nyo pareho that God has given you a calling and only when the two of you walk together can you fulfill this purpose. Amen. Ang ganda, honey. Honey, ang isa talaga sa natutunan ko sa ating discussion is one significant criteria, kaagapay, that he or she is the man or woman of God. Dapat mahal niya ang Panginoon. Even if the person is loving, napakalambing sa'yo, binibigyan ka ng regalo, inaalagaan ka, at maraming good qualities, it still doesn't matter. Ang unang criteria po, non-negotiable, that person should love God more than that person loves you. Loving God should be considered a non-negotiable or a deal breaker. If he or she doesn't love God, it's time to move on. This is a sign na hindi siya para sa'yo at hindi siya ang binigay ng Panginoon sa'yo. Hani, ulitin ko yan sinabi mo, napakaganda niyan ha. Importante po o magandang pamantayan o magandang characteristic ng mapapangasawa mo, mas mahal niya ang Panginoon kesa mas mahal ka niya. Yes, if you see that person is really in love, deeply in love with the Word of God, talaga masasabi mo, Lord, salamat po. Yes. Diba? Kesa ikaw yung iniintindi, ikaw yung minamahal ng maganda na pinepursue niya ang Panginoon rather than pursuing you more. Yes. Diba? Meron dito isang katanungan, honey. Sabi to, good morning po, Ate Claire and Kuya Bong. 5 years na daw sila in a relationship. Matagal-tagal na yan. Then nag-usap daw sila ng partner niya na mag-engage na para mapagplanuhan daw ang kasal. Then sabi niya, no, with a capital N-O to, honey, dahil breadwinner daw siya ng pamilya. Sabi niya, na-offend daw siya sa sinabi nung kanyang partner. Feeling ko po, hindi niya ako priority. Should I continue the relationship? Yun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Sometimes you think this is the right person, but the Lord is not giving you peace. Walang kapayapaan sa puso mo. Then it's time to move on. Kasi the Lord will confirm it to you, hindi man audibly, but the Lord will give you this peace na alam mo na siya na. Kasi when the blessing is from the Lord, He adds no sorrow to it. Kung ang tao na yan, galing sa Panginoon, magja-jive kayo, di ba? In sync kayo na, honey, it's time, magpakasal na tayo. I have supported my parents long enough. This time, nag-iipon din ako para sa'yo naman. Kasi mahirap naman, honey, okay lang syempre to support the family. Pero kung may boyfriend ka o may girlfriend ka nga, dapat you should also be willing to take your girlfriend to the next level. Mahirap naman yung ang isip mo, puro mag-support ka sa family mo, and then wala ka naman palang naiipon para man lang pakasalan yung girlfriend mo. So kung ako yun, I would also feel bad. So siguro para sa kaagapay na nagtanong, you go with your peace. You really pray, Lord, if this is the right person, give me peace. Pero kung hindi po siya talagang tamang person, di ba? Bigyan ka rin ng strength para kumalas na. Kasi maganda rin naman na yung tao na yan, may plano para sa'yo. Hindi yung parang, andyan ka lang, mag-antay ka na mag-antay, pero wala naman siyang plano para sa iyo. Ako, honey, on a practical note, no? Kasi 5 years is no joke. Yes. Medyo malalim na yung pagsasama ninyo at medyo matagal-tagal na. Kausapin mo, mag-usap kayo ng maayos and ask him or ask him straight, di ba? Oo. What's your plan for me? Anong plano mo? When do you plan for us to get married? Next year? In 2 years time? Yes. Di ba? Kasi kung sasabihin mo na
maybe in the next 10 years, medyo mag-isip ka na, Yes. di ba? So, kausapin mo, give him ultimatum. Kasi matagal na yung 5 taon na iginugol mo sa inyong relasyon. Kung wala siya talagang plano, then it's time for you to put an end to it. Yes. Kasi walang patutunguhan yung relasyon ninyo. Alam mo, honey, isa pa, no? It is also good to know that your family and your friends approve of that person. While not everyone may like the new guy or girl that you are dating, importante pa rin sa boyfriend o girlfriend mo to meet your close family and friends and to get their approval. Your close family and friends only want what's best for you. Hindi mo pwedeng sabihin na, walang pakialam ang pamilya ko o kaibigan ko kasi ako naman yung may karelasyon, di ba? No. Kasi alam nila, sometimes may nakikita ang pamilya mo o magulang mo na hindi mo nakikita. And you have to honor that. You have to honor the wisdom of your parents. If something feels off about this guy or about this girl, it's best to listen sa iyong mga magulang, sa payo ng iyong mga magulang. Dahil alam mo, Bong, napakahalaga na kung may karelasyon ka at nagpaplano ka na magkasal, importante that you get godly counsel and get wisdom from other godly couples. Hindi yung susundin mo lang ang emotions mo. Sabi mo nga minsan, love is blind. Dahil in love ka, nabubulag ka, hindi mo nakikita yung big picture na nakikita ng magulang mo at ng ibang mentors mo, di ba? So, kailangan, honey, magpa-counsel din kayo, di ba? Para malaman, ito na nga ba? Siya na nga ba yung tama? Claire, you have mentioned about friends. Magandang factor din to na mapag-usapan for those who are seriously dating couple. Yes. Kasi nagiging issue din yung mga kaibigan later on kapag nagpakasal na kayo, di ba? Minsan kasi, syempre, meron kang sarili mong sets of friends. I have my own sets of friends. Meron kang mga hobbies nung ikaw ay binata pa, nung kayo ay single pa. Yes. Pero pag kayo po ay nagpakasal at iisa na kayo, isa yan sa dapat ninyong pag-usapan. Kasi minsan, honey, di ba, nagiging ano yan nagiging way yan ng pagtatalo, ng hindi pagkakaunawaan. Kasi nga, iba na yung buhay mo when you are still single. Especially, kung ang BFF mo, kunyari ako ang BFF ko, babae, ikaw BFF mo, lalaki. Di ba? Honey, matagal ko na tong kaibigan. Single pa tayo. In fact, hindi pa nga kita kilala, kaibigan ko na to. So, yun yung mga bagay na dapat ninyong pag-usapan, di ba? Kasi sabi ko nga, it can lead to a future argument, di ba? Pagka hindi nyo na-settle. Pero alam po ninyo mga kaagapay, don't lose hope. Kami po ni Claire, based on experience, the Lord bless us with a new sets of couple friends. Alam mo yun, ang Panginoon naman ay very generous naman when it comes to everything, di ba? Yes. Even sa pagbibigay ng mga kaibigan. So binigyan po kami ni Claire ng bagong sets of couple friends which we jive all together, di ba? Honey, isa pa, sa mga churches ngayon, kaagapay, di ba, bago nila ikasal yung isang couple, they have to undergo a premarital course or Importante. seminar. Sa church po namin, ganyan. Meron din pong pre-marriage seminar na isa nga ho kami, nagtuturo kami ni Bong nito. And napakahalaga niyan kasi marami pong case na umattend sila, engaged na sila, honey, or seriously dating couples. Umattend sila sa isang pre-marriage seminar. And through that, nakita nila na hindi pa pala kami ready o parang hindi pala siya. At talaga namang ang dami pang case na hindi nagkatuluyan, di ba? Hindi kinasal. So mahalaga din po na yung tao na papakasalan nyo o yung tao na girlfriend o boyfriend nyo is willing to undergo premarital counseling with you. If you are a Christian, make sure you have godly couple that you respect and look up to guide you through the Christian marriage counseling course. Dapat we advise na makakompleto kayo ng isang premarital course before you get engaged. Mahalaga yan, mga young people, para you would allow God to identify major concerns or issues na mag-i-indicate na hindi pa pala kayo ready o ready na kayong ikasal. Kasi makikita niyo, i-reveal yan sa inyo through this premarital seminar. I-reveal yan sa inyo. May mga issues ba? Ang dami pa palang mga hang-ups o mga baggages ng tao na ito na kailangan isettle muna. Kahit na sabihin mo, siya na yung tamang tao, pero sabi nga natin, the right person at the wrong time is still the wrong person. Make sure mga kaagapay na mga singles sa may mga anak, bago po kayo pumasok sa marriage, sa isang relasyon, kailangan Bong yung mga baggages, yung mga unsettled hang-ups and issues ng tao na settle na. Yun nga yung sinasabi, you have to marry whole. Kailangan buo ka. At hindi yung parang
hahanap ka ng mapapangasawa para kasama mo sa burden mo. Mm. No, kailangan buo kayo pareho. You feel complete and you find your completeness. 'Di ba? You find your wholeness in Christ. Kaya importante talaga, Bong, sabi natin, bago ka humanap ng mamahalin, ranasin mo muna ang pagmamahal ng Panginoon. Because you cannot love God if you don't, di ba? You cannot love others if you don't have the love of God. Kasi chances are, maling pagmamahal ang maipapasa mo sa tao na yon. Kaya unang-una muna, seek God. Get to know God. Have a deep relationship with God and experience the love of God because it is only then that you can also love others. Here with regard to pre-marriage course, no, talagang napaka-vital niyan at napaka-importante sa mga nagpaplanong magpakasal na umattend na mga ganitong klase ng mga course, hindi ba? Kami po ni Claire, sabi mo nga kanina, nagtuturo tayo ng ganito, di ba? Ng premarital course, di ba? Bago magpakasal. And we want them to discover kung talagang sila ay para sa isa't isa. And in the middle of the class, if this couple have discovered na teka muna, di ba? Ang dami pala natin red flags sa isa't isa. And they decided na hindi ituloy ang kasal o they call it quits. Mas gusto po namin yun. Mas nagre-rejoice po kami ni Claire that early on, bago sila pumasok pa sa isang, anong tawag dyan, honey? Sa isang banal na tipan. Di ba? Kailangan, sigurado ka, na siya talaga ang binigay sa iyo ng Lord. At if in the middle of the class, after lesson 2, lesson 3, at naraman mo, na-discover mo, teka muna, wag tayong magpakasal kasi ang dami natin red flag. Mas natutuwa po kami ni Claire kasi mas mahirap pong pumasok sa isang relasyon o sa isang kasalan, di ba, sa isang covenant, that's the word I'm thinking, that later on, tsaka kayo maghihiwalay. Di ba? So maganda pa lang, teka muna, ayusin muna natin, or wag na natin ituloy ang klase. At meron tayong several experiences na ganyan. Kasi kaagapay, it is okay to suffer from momentary pain than to suffer a lifetime talaga naman na talagang of heartache. Okay lang yan. Iiyak mo lang yan saglit, di ba? Spare yourself from lifetime pain and brokenness. Meron isang question. Hello, Kuya Bong and Ate Claire. Galing po kasi ako sa broken relationship. Naghiwalay po kami ng aking asawa for 3 years. Masasabi ko pong bago na siya, naging maayos, pero yung pain nararamdaman ko pa at gusto niya nang bumalik. Pababalikin ko po ba siya para sa pamilya or hindi na? Alam mo, kami po ni Bong, we advocate covenant relationship. At ang covenant relationship nga po, lifetime, hindi po yan conditional. Siguro may mga issues ka, kaagapay, na meron pang unforgiveness dahil yung pain andyan pa. You know, yung forgiveness naman, hindi mo naman talaga makakalimutan yung ginawa ng asawa mo, di ba? Pero forgiveness is putting you in a position where the pain is still there but it's not an issue anymore. You are not bothered by the pain. So the mere fact na may pain ka pa na nararamdaman, di ba? Siguro first, you deal with yourself first, deal with your unforgiveness. Let the Lord heal you from your unforgiveness and then ask the Lord to open your heart again para papasukin itong asawa mo dahil covenant mo to di ba? Hindi lang alang-alang sa mga bata because that is what the Lord requires of us. Sabi nga, let no man asunder. What the Lord has put together, let no man separate. Unless, honey, lagi natin sinasabi, nanganganib yung buhay mo o at stake yung buhay mo, that is the time we ask them to seek counsel and we seek advice para mas mabigyan sila ng mas maayos na advice. Honey. Yes, honey, anong takeaway mo? Sinabi ko na lahat ng takeaway ko. Ano yung takeaway mo sa ating discussion? Ako, honey, simple lang yung takeaway ko. Gusto ko yung yung ating point number 4, yung sinabi natin dito na you should have peace over this person. This may sound very basic, pero napaka-importante po na pag pumasok kayo sa pagpapakasal, importante po na meron kayong kapayapaan. Diba? Yun yung basic, yun yung first step before kayo pumunta sa step 2, step 3, step 4. The very basic and the first step that you should think at magandang pamantayan ninyo, meron kayong kapayapaan sa buhay, sa loob ninyo, sa decision ninyo na magpakasal. Kung yung number 1 na yan,
negative, mag-isip-isip po kayo. Importante na meron po tayong kapayapaan. Sabihin ko na lang din, I think we have enough time pa. Minsan kasi yung mga nagpapakasal, honey, they are very busy preparing for the grand wedding. Yes. Diba? Nagpe-prepare ng mga magaganda, naghahanap ng magagandang suppliers, diba? Naghahanap ng magagandang caterers, naghahanap ng magandang venues, to the point na yung mga gritty details, pinaghahandaan. Kulay ng flowers, ang manggagaling, the gowns, everything, di ba? The invitation, and there's nothing wrong with that sa preparation na yan. Pero tandaan po natin, wag nating kalimutan na ayusin ang ating buhay spiritual. While you are busy preparing with all those stuff, importante din na kayong mag-asawa, ay kayong future na mag-asawa, saliksikin po ninyo ang Panginoon as you do that. As you get closer to your wedding, kunyari 1-year preparation yan, that is also the best time na magpakalalim po kayo spiritually. Yes. Diba? Minsan kasi na nakakalimutan, pinaghandaan ng magandang wedding, magandang videographer, magandang photographer, but at the end of it, kung empty kayong mag-asawa, mararamdaman niyo yung emptiness, yung loneliness after the wedding. So do not misconstrue your wedding as your marriage. Magkaiba po yon. It's okay to prepare for your wedding, pero mas paghandaan po ang inyong marriage. You said it right. Yes. Hi, Ate Claire and Kuya Bong. Isa po akong conservative na girl. And yung guy na nanligaw sa akin, nagmamadali dahil nasa edad na po kami ng 38 years old. Okay. Feeling ko po wala namang dapat ipagmadali. Sinasabi niya po na willing siya magpakasal at sagot na daw niya, pero feeling ko po ang bilis. Ano po ba ang magandang solusyon dito? Gusto ko naman po siya, pero nagmamadali lang, nadadalian lang siya. Teka muna, kung 38 years old ka na rin, kapatid, hindi na rin din yun, di ba? Pero honey, wag magmadali, ha? Wag mag-pressure. Pero kung 38 years old ka na din, you siguro ask yourself, kasi baka naman ikaw yung may issues. Kasi kung 32 years old ka, 33, then it's okay. Pero 38 years old, siguro, you ask yourself na rin, ready na ba ako? Ready ba talaga ako sa buhay mag-asawa? Kasi syempre, isa sa purpose ng family is to procreate. Gusto nating lahat magkaanak. Very seldom yung mga mag-asawa na ayaw magkaanak. Diba? So siguro yung boyfriend mo, isa rin sa kino-consider yun na gusto niyang makaranas din ng pamilya. Diba? So tingnan mo rin yung katawan mo. Dapat nasa childbearing age ka pa rin. So you really have to pray about this and ask the Lord to give you readiness. Tama. Ayan, honey, we need to wrap up. Konting minuto na lang natitira sa atin. Siguro, honey, pag-pray mo na yung mga nakikinig sa atin, mga singles na kaagapay at mga magulang din, di ba? For them to have the wisdom to teach these things to their children. Sige po mga kaagapay, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa aming punong-puno ng usapan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaagapay namin na nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon, kilala niyo po sila, alam po niyo yung kanilang pinagdadaanan. For those kaagapays na nagsisik ng kanilang makakasama sa buhay, dalangin ko po, Panginoon, that you give them wisdom and you give them peace sa kanilang mga desisyon na papasukin. Dalangin ko po, Panginoon, na palaguin po ninyo sila spiritually. Dalangin ko po, Panginoon, that may seek you like never before. Ihanda po ninyo ang kanilang mga puso. Dalangin ko rin, Panginoon, ang provision sa kanilang planong mga pagpapakasal. Para naman po sa mga magulang na mayroong mga anak, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy silang magbigay ng guidance, ng pagmamahal, ng understanding sa kanilang mga anak. At para po sa nakikinig sa mga oras na ito, hindi po isang aksidente na kayo ay nakikinig at nanonood sa ating programa. Kung hindi niyo pa po kilala ang Panginoon bilang inyong Diyos at sariling tagapagligtas, iniimbitahan po namin kayo sa isang panalangin na magbabago ng inyong mga buhay. Sundan po ninyo kami sa isang panalangin. Panginoong Diyos, naniniwala po ako na ikaw ay namatay at ipinako sa krus. Panginoon, pagod na po ako sa aking buhay, pakiramdam ko po wala akong direksyon, but sa inyo, Panginoon, alam ko pong merong pag-asa. Sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Yan, sabi nga po sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord
builds the house, those who build it labor in vain. Para po sa mga singles, trust God. Wait upon Him and don't force things. Magtiwala that God is in control. And He already knows the person you are going to marry one day. And He knows that who you marry is a big deal for you. Kaya naman bilang isang ama, He wants to give you your heart's desire. He doesn't want for you to end up with the wrong person. Kaya po, surrender is the key. Surrendering your desires to God is a position of your heart. Knowing and believing that God knows what is best for you. Honey, paalala natin yung ating mga invitation this coming February. Oh. Yes, sige honey, go ahead. I don't have do you have it? Yes, nandyan po kami sa Radiance Commission sa Cubao. sa Murphy Cubao on February 17. At nandiyan naman po kami sa UCCP Sabang on February 25. Lahat yan, honey, parang dinner fellowship, no? Yes, oo. Kaya para sa mga kaagapay na nasa lugar na yan, sana po magkita-kita po tayo. Yes. Alright, thank you mga kaagapay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw ng Biyernes. Salamat po sa lahat ng nakaagapay natin sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter site, sa ating ProdTech, sina Nat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, Jonathan Reyes, sa RTV team, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymond Paner, Angelica Kalayag, at sa ating mga engineers na sina Chris Molina at JV Tabwa. Honey, isingit ko lang, maraming nagpi-PM sa atin kung pwede daw tayong maimbitahan sa kanilang mga fellowship. Yes po, you just have to message us ahead of time para maiplano po natin. And happy Valentine's Day din sa ating station manager, Miss Jo Cabrera Alabastro. Yes. At sa buong programming team na sina Hana Plazer, Arwel Mendoza, Kayla Escalante, Kael Garcia, Absi Di Ferrer, John Philip Lagtapon, Dessa Magtunaw, at si Bri de la Cruz. Ang nag-iisang si Bri de la Cruz. Yes, maraming salamat po mga kaagapay. Happy Friday. Muli ito po si Claire. At ako naman po si Bong, kami ang Team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Happy Friday! God bless you, kaagapay! Antabayanan po ninyo ang Entrepreneur Espesyal. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.